Maingay, abala, maraming sasakyan. Sa araw-araw kong pagdaan sa kalsadang ito, marami akong naririnig na kwento patungkol dito. Sakripisyo, pakikipaglaban, kababalaghan at kamatayan. Subalit, isang kwento ang nais kong marinig. Kwento ng taong hindi pinag-uusapan, hindi nasulat sa kasaysayan. Ang kwento kung bakit nagawa itong lansangan. Eugenio Henyong Tecson. Ang tagal mo naman, Dirt. Kanina pa ako nandito ah. Pasensya na yun. Dami kasing papaprint eh. Dito kuya. Dito raw ba? Oo, binigay na address eh. Tao po! Good afternoon po. Good afternoon sa'yo. Sir Bubot po. Ako nga. Ako po si Ronette, yung nakaschedule po na mag-interview sa inyo. Oo nga. Kanyo ko pa kayo nahantay Ay, pasensya na po. Si Third po pala, kagroup ko po sa research. Good afternoon po. Magandang hapon din sa'yo. Halika kayo. Tuloy kayo. Merienda muna kayo. Ay, salamat po. Tulungan ko na po kayo. Sige na, kuha muna tayong tubig. Dr. San Miguel yan. Kumain ka. Ay, sige po. Mamaya na lang po. Kasi po, umpisahan ko na rin po yung pagtatanong sa inyo eh. Sir Bubot, sino po ba si Eugenio Tecson? Si Eugenio Tecson ang pinakamatagal na ng kulang mayor ng San Miguel. At siya ang mayor nung dumating ang mga Hapon sa San Miguel. Pinanganak siya noong 1887. Ang kanyang mga magulang ay si Mariano Tecson at ang kanyang ina ay si Tomasa Ong. Ang hilig ni Henyong ay mga manabako, kaya karamihan ng kanyang kaibigan kung tawagin siya si Tabako. At ang iba naman kung tawagin siya si Taba. Pero karamihan kilala siya bilang si Henyong. Si Henyong ay hindi nakapagtapos ng high school. Nang kasi natuon ang kanyang pansin sa politika at tinulungan niya ang kanyang ama na naging mayor ng San Miguel noong 1907. Tapos nung magtatag ng sakdalista sa San Miguel noong 1934, siya ay katulong din. Sir, paano po ba siya nakapasok sa politika? Si Mayor Eugenio Tecson ay unang nahalal na mayor noong 1925. Tapos noong 1940, tumakbo uli siya. Mayor nanalo. At sa katagalan pa nanungkulan niya na yan, ang kanyang bahay ay sinasabi ay halos sa piyesta. Kawan-kawan ng mga nilulutong pagkain doon. Lahat ng tao ay nakikikain, lalo na sa panahon ng Hapon. Ang hirap ng pagkain. Kaya sa kanya nagpupuntan lahat. Kanyang ama ay naging politiko, kumandidato, naging mayor noong 1907. Siya man ay sinundan niya. At siya na naka-influence sa kanya. Kaya nung siya ay dumating mga Hapon, ay yan ang isa sa mga nakatulong sa kanya. Lalo na yung kanyang kanyang kapatid na si Mateo Tecson. At saka si Vicente Tecson na parehong nag-aral sa Japan at naging bihasa sa pagsalita ng Lipongo. Dahil doon, nung dumating mga Hapon, siya ang ginamit ng interpreter at siya nalapit. At madali sila nagkaunawaan ng mga Hapon. Kaya ang nangyari niyan ay pinanatili siyang mayor. Noon, merong isang espiya pala ng Hapon na nasa San Miguel. Pinadala na ron para tiktikan ang San Miguel. Yan ay si Shintaro Yamaguchi na nagtira sa Sibol at nagpanggap na gumagawa ng
nagbebenta ng uling. At dahil doon, nakilala niya yung dalawang si Mateo Tecson at si Vicente Tecson. Kaya naging magkaibigan siya. Yun ang nakatulong din sa kanya. Lumantad na si Yamaguchi na siya isang koronel pala. Koronel pala yan ng Hapon, no? Ay, kaya pinanatili siyang mayor. At talaga siyang makamahapon. Ang kanyang damdamin talaga, naniniwala siya sa sakdalista. Naniniwala siya na ang Hapon ay nandito upang tayo palayain. Pero maraming nangyaring pagkakataon na napatunayan niyang siya pala nagkamali. Na ang mga Hapon pala dumating dito hindi upang tayo palayain sa mga Amerikano, kundi tayo alipinin. Yan ay unang napatunayan nung naganap na dito sa Mapanike. Ang ginawa ng mga Hapon ay sinona yung barangay Mapanike. Maraming hinuli, may pinatay ng mga tao at ang mga babae ni-rape. Dinala sa bahay na pula at doon ginawa sila ng mga pongportungan. Lano, Jo? Oy, Tike! Hey! Yan, nang makita niya, ayaw ni Eugenio na mangyari sa San Miguel yan. Natatakot siya na kung sakaling ang mga hukbulap at ang mga yusape ay gumawa ng paglusob sa San Miguel, ay matulad sa nangyari sa Mapanike. Kaya anong nangyari, pinakinausap niya ang hukbulap. Na nagkataon naman, ang pinuno ay si Luis Tarok. At nakumbisin niya na kapalit ng tulong na ibibigay niya kung ano kailangan nila, pagkain, gamot, damit at impormasyon ng pagkilos ng mga Hapon, ay mangako sila na huwag silang gagawa ng paglusob sa San Miguel. Higit pa ron, may isang nangyari sa San Miguel. Merong isang hukbulahap na nahuli sa Mandile. Dinala sa San Miguel sa bayan. Ano ko? Sige! Ipinarada sa buong bayan, may plaka sa dibdib at sinabi na huwag niyo tutularan ito at ito mangyayari sa inyo. At ang ginawa sa hukbulahap niya, itinali sa paanan ng tulay ng San Vicente. Binayoneta ron hanggang mamatay at pinabayaan ng bangkay na manatili hanggang mabulok at bumaho. Kaya anong nangyari, yung mga taong naninirahan sa kapaligid ng San Vicente, nagreklamo kay Mayor. Sobra na, magkasakit ang mga bata dahil sa sobra ng baho na nung agna. Nilapitan ni Mayor Henyo yung pinuno ng Hapon at napapayag niya na tinanggal na. Yung dalawang pangyayari na yun, ang nagbago sa isip ni Henyo na ang mga Hapon pala ay nandito, hindi upang tayo palayain sa pananakop ng Amerikano, kundi tayo ay kangilang sakupin din nila. Curious lang po ano po yung ginawa ni Mayor habang nandito yung mga Hapon? Maliban doon sa mga binibigay niyang mga pagkain at yung makipag-usap sa mga dalawang gerilya, pangkat ng gerilya na Yusape at saka ng hukbulahap, ay nagawa pa rin niya na yung dalawang pangkat na yan ay makatulong niya. Kasama na yung mga ganap na kalabanin at hanapin at pigilin yung mga pek ng gerilya. Maraming na nga nagpapanggap ng gerilya noon para nangingikil, no? At nagawa niya ang mapigil yun. Kaya nawala ang pagkagutom. Walang pagkagutom. Katunayan niya, maraming magpapatunay na nung panahon ng Hapon, maraming mga taga ibang bayan at Maynila nagpunta sa San Miguel. At doon na nirahan. Kasi sapat-sapat ang pagkain At ang ginagawa nila, si Mayor na nagbibigay sa kanila. Dagdag mo pa ron, di sila sangkot sa anumang anomalya. Bagamat siya nagpagawa ng pinakamahabang daan sa buong Bulacan. Nakita ko po ang lahat. Ang dami po pala niyang ginawa. Si Mayor Henyo ay maraming nagawa ng panahon ng Hapon. Masasabi natin pambihira. Ang ibang mayor na nalaman ko at na mapapatunayan, dahas ang ginagamit niya laban sa dahas. Tapang laban sa tapang. Ngunit si Mayor Henyo, ang ginamit niya pag-ibig laban sa dahas. Ay dahil sa kanyang
taimtim na pagmamahal sa kanyang kababayan. Nagawa niya na maraming nailigtas, nakipag-usap sa magkabilang panig ng mga gerilya na naglalaban, at nakipag-usap din sa mga Hapon upang iligtas ang mga Pilipino, ang mga San Miguelenyo. At marami magpapatunay na nangyari yan. Siya ang matuturing kong na bayani ng San Miguel sa makabagong panahon. Ang huling tanong ko na lang po, paano po ba siya namatay? Mabuti pa samahan niyo ako. Punta natin ang bunsong anak ni Tatenyo at pagkatapos nito, punta tayo sa sementeryo. Boy, ito mga estudyante, nagre-research tungkol kay Tatenyo. Baka pwede ka magkwento kahit konti. Nung mamatay si Tatang, ako'y katabi. Kaya ako lang naman nalaman na patay na si Tatang, na magpapaalam na yung kapatid kong si Ate Jenny. Nung siya humiyaw, nagulat ako. Sa lahat na nakita ko inilibing dito sa bayan ng San Miguel. Halos ang tao, walang lubay ng parit-parito. Hanggang sa papunta ng sementeryo sa simbahan. Puno yung patio na yan. Hindi makausad siya ang tao. Ngayon, pinababahagi ko rito sa talambuhay ni Tatang na yun. Gusto nilang malaman, lalo na rito sa kabataan na nasipunta rito sa bahay. May siwalat ko sa kanila ang nangyari sa buhay namin, buhay ng magulang ko. Nasa kadiliman man ng ating ang bansa natin. No? Pero dito sa San Miguel, hindi nalasap dito yung kahirapan. Walang patayan dito na nangyari. Walang repan dito. Yung panunungkulan ni Tatang, hindi niya inuna yung sarili niya. Ang inuna niya, yung kapakanan ng bayan. Yun ang isang maibibigay ko lang na maaaring maiwas sa mga bata na ito na si-interview sa akin ngayon. Na yan ang talambuhay ng magulang ko hanggang sa mamatay siya. Ang sabi nila, kailangan mong maging maingay upang makilala. Ngunit sa pagkakataong ito, si Mayor Eugenio Tecson ay naiiba. Maingay, nakakatakot at delikado. Ganyan kung ilarawan ng ikalawang digmaang pandaigdig. Maingay, subalit tahimik siyang lumaban sa mga Hapon. Nakakatakot, pero matapang siyang gumawa ng mga plano para sa San Miguel de Mayumo. Delikado, pero nang dahil sa kanya, naging payapa ang mga mamamayan ng ating bayan. Sir Bubot, mauna na po kami. Maraming salamat po Salamat din. Ang matalinong leader ay ipinapanalo ang laban na walang dumadaloy na dugo sa gitna ng digmaan. At iyon, si Mayor Eugenio Henyong Tecson. At masasabi kong siya ay tunay na henyo. Maaaring hindi siya kilala ng karamihan ngayon, pero matapos kong marinig ang mga ginawa niya, hayaan niyong ako ang maglahad ng kanyang kwento sa bagong henerasyong ito. Naaalala ko tungkol kay Mayor Eugenio Tecson ay lagi siyang nagpupunta sa mga bahay-bahay at nagbibigay siya ng tulong sa mga mahihirap. Eugenio Tecson po na mayor namin, napakatulungin tao, mabait na tao. Ang mainam na namuno sa aming bayan bilang punong bayan ay si Eugenio Tecson. Sa dahilan po na nung panahon ng pananakop ng Hapon, na pangalagaan niya ang bayan ng San Miguel kahit kami simpleng mamamayan. Cut mo na. Thank you po, Sir Bebeng